Sa mga kagaya kong laking probinsya, tapos makakarinig ng ganong klaseng tugtog, parang sumasariwa sa isip natin na yung mga panahon na nakikinig tayo ng drama sa radyo, dun sa mga mumurahing transistor radio natin. Kasi hindi naman talaga uso dati yung television dun sa mga baryo-baryo. Bihira ang may television nung araw. Ang tanging magagawa mo lang nun para aliwin yung sarili mo ay makinig ng transistor radio. Karamihan sa mga sikat na mga programa o drama sa radyo dati ay mga Cebuano, sa Visayas at Mindanao. Mga popular noon ay yung mga Pinangakong Suliran, Handumanan sa Usa ka Awit, at ang paboritong-paborito ko pagdating ng hapon is yung Ramini, ang Batang Bronze. Pagdating naman ng gabi, andyan na sila Esteban Escudero. Kung ano-ano pa. Ang nakakatuwa pa niyan, pag medyo mahina na yung battery ng radyo mo. Habang nasa kasagsagan kayo ng pakikinig, hindi nyo namamalaya na dumidikit na pala yung tenga nyo dun sa radyo. Buwan ng battery, pahina na ng pahina yung power. Hindi ko lang kabisado pagdating dito sa mga Katagalugan kung ano yung mga popular noon. Basta ang lagi ko lang naririnig noon pag nagpupunta ako Manila ay yung si Matar. At saka yung isa pang yung Gabi ng Lagim. Hindi ko lang alam ngayon kung uso pa rin sa probinsya. Baka wala na rin. Kung meron man, siguro mangilan-ngilan na lang. Siguro yung mga nakikinig na lang ng mga matatanda na nakiki-update sa mga nagaganap sa gobyerno. Malamang ngayon na lang talaga. Pero yung mga kabataan, wala na. At syempre, maswerte rin tayong mga umabot ng mga ganong klaseng panahon. Yung era kasi natin kumbaga dito yung transition ng makabago at makalumang panahon. Pinagtagpo. Kaya huwag tayo malulungkot. Kaya kung tutusin, maswerte din tayo. Di ko ma-imagine, pagdating ng mga susunod pang 30 taon, ano kaya ang itsura? Ano kaya mga susunod pa magiging invention ng tao? Abangan ang susunod na kabanata, sabi nga.